Magandang umaga mga kamag-aral. Ngayon, tatalakayin natin ang nilalaman ng video na ito sa kabuuan. Pang-una, ano ang elehiya? Pangalawa, elehiya sa kamatayan ni Kuya. Pangatlo, pagsusuri sa elehiya, pahiwatig ng bawat sakno. Ngayon, ano nga ba ang elehiya? Ang elehiya ay isang tulang liriko na naglalarawan ng pagbubulay-bulay o guni-guni na nagpapakita ng masidhing damdamin patungkol sa alaala ng isang mahal sa buhay. Ilan sa mga katangian ng elehiya ay pananangis, pag-alaala at pagpaparangal sa mahal sa buhay na ang himig ay matimpi at pagmumuni-muni at di masintahin. Ngayon naman ay dadako tayo sa tulang pinamagatan na elehiya sa kamatayan ni Kuya. Elehiya sa kamatayan ni Kuya, isinalin sa Pilipino ni Pat D. Villaperte. Hindi napapanahon sa edad ng 21, isinugo ang buhay, ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigas ng pangarap, di may pakitang pagmamahal, at kahit pagkaraan ng maraming pagsubok sa gitna na nagaganap na usok sa umaga, maniwala at dili, panghihina at pagbaksak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawan, guhit, poster at larawan, aklat, alarawan at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi. Ang masaklap na pangyayari ng wakas na. Sa pamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan. Gaya ng panggunita, ang maamong muka, ang matamis na tinig, ang halakhak, at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal, kasama ng lungkot, luha, at pighati bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan mula sa maraming taon ng paghihirap sa pag-aaral at paghanap ng pagpapaaral. Mga matay na walan ng luha, ang lakas ay nawawala. Nawala. O ano ang naganap? Ang buhay ay saglit na nawala. Pema ang immortal na pangalan mula sa nilisang tahanan. Walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa. Ang burol ay bumaba. Ang bukid ay nadaanan ng unos. Malungkot at nalumisa na tag-araw. Kasama ang pagmamahal na inalay. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita. Ang masayang panahon ng pangarap. Pagsusuri sa elehiya. Ano ang nais na ipahiwatig ng bawat saknong? Unang saknong. Sa unang saknong, inilarawan ang malungkot na damdamin ng may akda sa di inaasahang pagpanaw ng kanyang kapatid sa edad ng 21. Inilarawan niya ang pumanaw na kapatid bilang isang taong mapagmahal, may matayog na mga pangarap sa buhay at may matibay at positibong pananaw sa kabila ng anumang kinaharap nato sa buhay. Sa ikalawang saknong, inilarawan ng may akda ang mga naiwang alaala ng pumanaw niyang kapatid. Ang labis na kalungkutan neto dahil hindi nila ito muling makakasama at makikita. Tanging mga magagandang alaala na lamang neto ang maiiwan at mananatili at hindi nila malilimutan kailanman. Ikatlong saknong. Sa ikatlong saknong, muling sinariwan ng may akda ang mga magagandang ginawa at naipakita neto habang nabubuhay pa. Ang pagnanais at pagsusumikap neto makapag-aral ng mabuti. Kaapat na saknong. Inilarawan ng may akda ang sakit at pighati sa pagpanaw ng kanyang nakakatandang kapatid. Ang malungkot na yugto ng kanyang buhay at ng kanyang pamilya, gayon din ng mga taong nakakakilala ng kanyang kuya. Pagsusuri. Una, ano ang tema ng binasang tula? Pangalawa, ano ang gagawin mo kung sakaling mawalan ka ng mahal sa buhay? Pangatlo, paano napadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa tula? Pang-apat, ano ang mensahe ng tula sa mga mambabasa? Halina't alamin na natin ang mga kasagutan. Ang una, ang tema ng tula ay pamamaalam at kalungkutan. Mauunawaan sa tula ang labis na kalungkutan at panghihinayang ng nakababatang kapatid sa pagpanaw ng kanyang kuya.
Nag-uumapaw ang hinagpis ng pamilya dahil sa hindi na nila ito makita at pasama pa. Panghihinayang sa mga pangarap na hindi matutupad at tanging mga alaala na lamang ang maiiwan sa kanila. Ang sagot naman sa pangalawa ay walang sino mang nakahanda pagdating sa pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Makakaranas tayo ng labis na kapighatian. Ito ang ikot ng buhay na kailangan nating tanggapin masakit man sa kalooban. Mas mainam kung isipin na lamang ang mga magagandang alaala at aral sa buhay na pinagsamahan. Sa ganitong paraan para na rin siyang buhay sa ating puso't isipan. Ang pagpapahalaga sa ating buhay ang tangi nating magagawa para naman sa mga taong nagmamahal sa atin at nakasubaybay. Ang sagot naman sa ikatlong katanungan ay naipadama ng may akda ang labis niyang pagdadalamhati sa pamamagitan ng pagsasalaysay niya ng kanyang kapighatian. Kung gaano kasakit sa kanya at sa buong pamilya ang pagkawala ng kanyang kuya na siyang nagbibigay sa kanila ng pag-asa at katatagan. Inalala niya rin ang mga pagsusumikap nito at pagnanais ng magandang buhay, pagmamahal at mabuting pakikitungo. Ang panghuli naman ay nais na iparating ng tula sa mga mambabasa kung gaano kasakit para sa isang tao ang maranasang mawala ang isa sa mga mahal natin sa buhay. Walang katumbas na anumang bagay upang maghiram ang bighati na iniiwan nito sa damdamin ng namatayan. Kahit ang mga alaala nito ay hindi tiyak, kung makakatulong upang muling makabangon ang damdamin ng nalulungkot na pamilya. Kaya naman mahihiwatig ang minumungkahi ng tula sa mambabasa na alalahanin ang mabubuting iniwang alaala ng namayapa at magpatuloy lamang sa buhay. Matuto tayong pahalagahan ang mga mahal natin habang sila ay naririto pa sa daigdig, dahil walang nakakatiyak kung gaano pa katagal natin silang makakasama.